Hey y'all! Welcome back to my channel. So today is an exciting day and we're going to Bremen, Georgia for my Friday task. So bilisan natin yung pag-drive pero ano po to, naka-time-lapse. Hindi pa ako nag-overspeeding. So nakatira po ako sa bukid which is very far from the city. Bukid talaga. Anyway, ito po ay country road. If you notice, panay pasture at saka mga farms yung nadaanan natin kasi nasa talaga ako, hilit na lugar. Char. Hay, kanang kaihion na ka. Hindi mo abot pa dyan yung train. Punta ko mura. Sulaw kaayo. Nagkapandal. Basta di lang kamuhunong diri sa tunga. Solta. Kay mo libot na pod ko ani umuhunong ni diri sa tunga. Ano pang putaan nang naay magtingog pa sa mo spark. The weight of every trailer nakalagay dyan sa gilid kasi may limit din siya. And ang haba, 3 miles siguro ito. Yan, yung iba naka-kilogram pa yung iba. Ang iba pounds naman ang nakalagay. Yay! At last, humana. Wala siya ni stop sa tunga. Ayan. Pwede na tayong dumaan. Pero ayan, para hindi mahaba masyado ang ating biyahe, ay kinat ko na. Ngayon naman ay sa Walmart tayo mag-grocery para maiba naman kasi palaging nasa Ingles ang ako naka-grocery. Ang Walmart ay next na pinakamalapit na groceryhan po sa tinitirahan ko. So, syempre, garden kaagad yung pinuntahan ko. So, they have a live Christmas tree na binibenta. That's about 6 feet, $65. Tapos, itatapon mo yan syempre pagka natapos ka na gumamit. Napansin ko itong Japanese privet. Maganda siyang pang privacy hedge sa property kasi namumulaklak din siya ng puti. Mabilis din siyang tumubo, and then of course may mga iba pang mga shrub. Hindi masyadong madami ang display ng Walmart pero ang daming sale. Ayan, yung ganyan nila ay $3 na lang. Sa naman sa Georgia, this is perennial na bulaklak, so bumabalik siya every year. Ang sa ngayon lang, parang kailangan lang siya talaga na medyo protected sa frost para ma-enjoy mo pa yung yung mga flowers. So ayan, nagtingin-tingin ng mga sale tsaka kung ano-ano sa kanilang garden center. By the way, sa mga mahilig mag-garden, naka-sale usually na yung mga summer stuff nila. At saka this is also the time that you're going to see some bulk sale ng mga mulch. Kasi minimulch po yung natin yung plants to be protected from the frost or sa ice. Makikita natin yung mga bulbs. Ayan,
almost empty na yung mga boxes ng ano. So, pinaplant po ngayon ang bulbs na namumulaklak on spring. So, pasok na tayo. Nagtingin-tingin ako ng mga Christmas decorations and other outdoor stuff. Kasi, I'm thinking of buying some more kung naka-sale naman siya. At ayan na nga, ang dami nga naka-sale na mga pang-outdoor. Gaya ng kanilang mga pest repellents, mga traps, at saka mga fertilizer. So, better check out your garden centers. Kasi, mahal talaga pag Tapos, itong mosquito beater ng Bonide, nako, isang maganda pong isi-save o bibilihin pag ganitong panahon. Kasi gamit na gamit yan pag summer dahil malamok. Lalo na yung mga pond or mga creek na mga properties. Ini-spread ko yan siya sa property and then may magandang aromang iniinit yun siya. During this time, medyo mahal pa rin po yung mga Christmas decoration. I usually buy my Christmas decor after Christmas kasi hanggang 90% off po yan. So, parang parang $1 each na lang or cents na lang yung iba. So, madaming mga style na bagong nilabas which is pwede namang gayahin o kaya yung mga color combination, you can do it. And this candle is really interesting because it glows in the dark. Isipin mo yun? Pag nag-brown out, hindi ka mahirapan hanapin ang kandila. So, let's continue sa ating tour. Wala naman akong nabili na Christmas decoration, but this is just some ideas for some who don't usually go out. Gaya ko na minsan lang lumalabas. Parang twice a month lang ako para grocery lang. Pero ito, inaabangan ko talaga sa lahat. Very exciting, malaking decoration. Maganda siya sa porch. O kaya siguro sa greenhouse ko. Sana umabot pa to ng sale. Matirhan man lang ako. Diba? Ang ganda niya. May green pa niyan. Tapos, I don't know if the people are starting to decorate. Pero konti na lang yung parang ang daming empty na sa Walmart. Ang daming empty shelves. Baka nag-decorate na din yung mga tao. May mga sila, hummingbirds, mga butterflies, at saka iba-ibang color depending sa sa theme ng iyong decor. Di ba? Ang cute pag paiba-iba yung color ng decoration. Parang akalain nila ang dami. Pero nakaharvat ako ng hummingbird na blue. Pero yun, idagdag ko siguro doon sa decor ko sa may hallway para may naman another texture ng blue. So ayan, ang daming bakante. But anyway, yung iba ay glimpse lang po ng part ng Walmart, and of course itong side na to yung mga nativity. Hindi po lahat binidyo ko dito kasi most of us ay familiar na sa Walmart. And yung iba nagfe-feature din sila ng Walmart, which is sort of boring na kung ulitin ko. So this is just a glimpse of some part of Walmart. So this is Walmart Bremen. By the way, Bremen, Georgia has average household income of 100K. So, mas mayaman po ang tumitira ng Bremen, Georgia kaysa sa amin. Yung average household income lang sa amin, 77K. Diba? So, medyo purita kami kaysa dyan. By the way, hindi po basta-basta makakatira sa Bremen, Georgia kasi mataas po talaga ang doon, cost of living. Everything is expensive. Bremen, Georgia has 2 counties. Basically, most of it is covered by Haralson County, and then some parts are covered by Carroll County, which is siya lang ata yung
city na 2 counties lang. While yung sa amin, yung sa Temple, we have 3 counties. May Haralson, may Carroll, and Paulding, yung Temple City po. So, we have winter stuff na interesting, and some of these paulit-ulit na color, and then mga glimpse lang ibang aisle itong maipakita ko, just to give you some idea ng pangregalo at saka ano nang meron ngayon. So today is Friday po, na pumunta ako dito ng Walmart. So pwede po tayong mag-DIY, bumili ng other stuff, and then i-combine na lang kung ano yung gusto nilang regalo, parang gumawa ng basket, ganyan. Tapos halimbawa, mahilig ng kape. Syempre, kung mahilig ng kape, may colors or flavors sila na gusto. And then, pwedeng mo, parang customize, kumbaga. O di pwede ding mga utensils. Lalo yung mga mahilig magluto. Maganda pong pang idea yung ganito. Syempre, yung Pioneer Woman po, may mga ibang style at saka colors na sila. Sisi na. Itong ason to, na interesado ako sana. Kaso wala siyang tag. So, ayan. Tapos na ako mag-grocery. If my husband is with me, he will be mad because I've always parked in a really far place. Kasi ayoko nang may yung katabi. Gusto ko na parang libre yung yung gilid ko. Ayoko yung paatras pa ako. Ayan, paano na tayo? Paalis na tayo at pumunta ng ibang place. So you will not get bored. Bilisan natin. Ayan. O diba? Mahilo ba kaya dito? Ayan, may traffic pa. So, next destination natin ay mag-thrifting. So, I have a consignment na store na pinupuntahan usually pag 50% off sila. Usually, every 2 months, naka 50% off. Sa ngayon, regular price sila, pero nag-check lang ako ng mga anong meron. So, dito ako nakakakuha ng mga branded na mga items. And karamihan din dito, mga bago pa. Kaso, parang ayaw na nilang gamitin o kaya hindi na magkasya o kaya yung ibang gift sa kanila na ayaw nilang suotin. Pinapa-consign na lang nila kasi binibigay din sa kanila naman yung half ng benta. So, ayan, may mga unique items sila dito and mga mabibili na branded. And some of these are grouped into colors or season, and then also grouped into sizes. So, minsan dito ako bumibili ng bag, and then meron ako nakita. Ang ganda pa naman, kasya sa akin, bagong-bago pa. Yung cut na sapatos, pero hindi ko kasi masyadong nagagamit yan. Siguro pag pang garden. Ito, maganda din siya kasi zipper. O, ayan, bago pa. May mga din sila. Columbia, Under Armour, North Face, yung mga mga pangmalamig na matibay. Yun ang gusto ko. Kasi ang insulation ng may pangalan na brand is different kaysa doon sa medyo mumurahin. I guess it's because of the quality of the material they put on it. I've seen some items that are really new, and then some of this pag halimbawa may party akong pinupuntahan and then may mga color coding or motif, dito na ako pumupunta. So, ayan, wala akong nabili. Uwi na tayo.
But anyway, this is just like a random Friday. Maganda yung panahon kaya naisipan kong umuwi na lang siguro ako kaysa magpunta sa ibang place. Anyway, they are not really urgent naman yung naisipan ko. So, we're heading home. This is still from Bremen. So, this is about 20 minutes from the house. So, depende sa speed. Syempre sanay ako na country speed nasa 35 miles per hour. O diba? Kaya hindi ako gumagala ng city na malalaki kasi slow ako mag-drive at saka yung yung driving skill ko ay mga pangliko-liko at saka pang country talaga. Kung mapansin yung mga toll lanes, yung mga kalsada doon na nadadaanan natin kanina earlier, diba? Ayan, nadaanan din natin pala yung dentist. Kasi dito din sa Bremen yung pinakamalapit na accredited ng aming dental insurance. Kaya walang choice. By the way, paliko na tayo sa ating Highway 78. So, yung Highway 78, pag idire-diretso mo yan, connected to Interstate 20 yan siya. So, going yung sa kaliwa ay papuntang Alabama, and then dito naman ay papunta ulit doon sa west side kung idire-diretso. So, kung dire-diretsohin ko to, hindi ako liliko, mapunta ako ng Villarica, yung next city naman na medyo progressive kaysa sa city kung saan ako nakatira. So, according sa 2023 na census, nasa more or less 7,000 ang population ng Bremen City. Kahit malamig na siya, yung paligid ay maganda pa rin kasi hindi pa totally naglamig na totally yung parang mag-ice. Diba, ang ganda tingnan. Kaya sinali ko na yung kumbaga road trip natin. So this time, the weather is already okay. Unlike the one earlier, nakasalubong tayo sa araw. So ayan, dumating na ako ng bahay, nagmerienda na lang ako nito. So this is frozen, so i-reheat mo lang ng 20 seconds kasi nakato naman na siya. And then it's ready to eat. Ang sarap pala niya. Na-try niyo ba to? It's a strawberry cinnamon ang flavor. So pagkatapos kong kumain, trinay ko naman maglinis konti doon sa garden ko. So I'm trying this hand rake na binili ko from Timo. Ayan, very useful siya. So ang isa na naisip ko nito ay gamitin ko pag mag-gather ako ng leaves ng yung mga doon sa yard kasi ang dami nang wawalisin dahil pag fall, naku, dami talagang lilinisin. So ito, nililinisan ko dahil itatanim ko na yung garlic ko, palaging napopospon. Ito din ay pambunot ng weeds. Ang ganda niya, ang galing niya. Ganyan lang, tapos tapakan mo yung yung dito sa kabilang dulo. Basta dapat nakasenter siya sa mismong weed. Ayan, Tapos tinry ko na medyo malaki. Ay, kaya naman pala. Tapos, trinay ko ulit ng mas malaki na clump ng weeds. Ayan, diba? Ang galing. Pero it doesn't come with a handle. Yung itim lang yung benta doon sa Timo. So, check it out. Anyway, medyo mahaba na yung ating video. Thank you all for watching. Bye!